Sawela ng ating CCM, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCM News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa hindi lang CCM News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaunlad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Kahar Salit. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-qaila fi kitabil karim. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyana Muhammad. Al-qaila khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang inyong lingkod, Kahar Salik, para sa programang Alamin ang Katotohanan every Monday 2 to 3 p.m. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtatanghal ng ating programa at marami tayong makikita dyan ng mga napakagandang mga panoorin sa ating programa. Ayan po ay mga kaganapan po sa mga meeting o usapin ng Imam Council of the Philippines. At siyempre yung isa sa mga ginawa, kauna-unahang ginawa na produce ng ICPI, Imam Council of the Philippines, ang isa sa mga napakagandang mga true to life history na pwede nating panoorin. Malapit na po yung coming soon, ano po. At yan po ay siguro i-schedule po ni Derek Abdul Malik o Angelo Carpio ang premier night natin. At ang nabanggit niya kahapon ay sa Gateway po tayo. Wow, napakaganda, no? Maraming nag-abang sa ating ginawang yan po ay nagtatanong po yung ating mga kaibigan ng mga kapulisan o mga taga Mindanao kung kailan daw ilalabas yan. Sabi ko, i-edit pa yan. At siguro after premier night ay malalaman natin kung itong buwan ng September or October. Baka yan po ay maisali rin sa Manila Film Festival. Wow, ang ganda, no? Makikita po tayo doon. Sana kung may floating tayo, no? May float ano tayo para makikita tayo doon, inshallah. Parang ginawa namin noon sa Bagong Buwan. So, kasama kami doon ni Dragon News doon sa float. Tagalin, year 2000. Napaka sarap, no? Dahil nakikita ka ng mga kaibigan mo dyan sa iikot mula doon sa Ruas Boulevard. May ikot yan papunta dyan sa Aranita, no? No, hindi pala. Luneta. Sorry po. Luneta. Ayan. Dyan po. Dyan sa malaking ano dyan eh. Yan po yung dyan po nagbaba yung mga iba't ibang pelikula at iba't ibang mga casting po, mga kapatid. Ayan ho. So, inshallah, meron tayong pag-uusapan ngayon na ito po ay tugma doon sa meeting no last Saturday po, no, ng Imam Council of the Philippines
at dinalawan din ng mga iba't ibang mga chapter president sa Batangas, sa Pasig at sa Taguig. At nandoon din yung ating mga sultan, no? So, at din yung ating ISPAG, nandoon din. Nandoon din sila. So, pinag-usapan po yung paano ba magkaisa, mabuo yung organisasyon ng mga, especially po sa mga brother Muslim, hindi lamang sa Metro Manila, kundi Luzon, Visayas, Mindanao, upang pagkaisahin at lalo pang lalakas yung ating grupo, no? Parang bridging no? So, yun ang ano natin. Pero I think under tayo sa Sultanate ng Pangambong Pilipinas kay Sultan Babda Timbang, no? Yung Imam Council o ISPAG or yung mga ibang yung Imam Council of the Philippines. Yan po mga kaibigan. So, inshallah, malalaman po natin yan sa pagdating ng panahon, mga kaibigan, mga kapatid, dahil siyempre ayan ho, nag-uusapan pa mga kapatid, mga kaibigan, kung ano po yung magkakabuti sa ating mga layunin. Ayan po. Iba yung costume natin ngayon, no? Talagang ayan ho, supposed to be kahapon po, yan po yung ang gagamitin doon sa ginawang shooting po natin last kahapon po, Sunday, no? So, yan po ang susutin natin, pero hindi natin nagamit. Ang ginamit natin yung pula, yung parang ano ng Arabo, no? So, yun po, ang napakaganda po yung mga yun ay para po sa yung mga imam lang po, kailangan marami doon yung mga imam, sila po yung mga nag-volunteer para magawa po yung isang yung kauna-unahang pong ginawa ng Imam Council of the Philippines na isang pelikula na true to life story. Yan, mga kaibigan. So, coming soon na po yan, mapapanood na po yan, inshallah, kung ipapahitulot sa atin ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapanood itong buwan ng September or sa October o hanggang kailan matapos. Yan. Yan po mga kapatid. So, isa sa mga tungkulin at pagtalima sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pag-iwas sa mga pagtatalo, no? Iyan po iiwasan natin. Kinakailangan po tatanggapin natin na maayos ang Quranul Karim, kung ano po yung kautusan, ang payo ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung napaka-importante po yun. Kinakailangan magsama po yung Quran at ang Sunnah o hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iwasan din natin yung mga anong tawag dito, pagtatalunan, no? Yung pagtatalo. Kasi hindi maganda yung mga ganung mga kapatid, no? Yung pagtatalo. So ang pinakamagandang ng payo po ng ating tulong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ayan po mga kapatid, no? Makikita po natin diyan sa screen ng ating programa Alam ng Katotohanan yung naganap na meeting isang last Saturday po ng Imam Council of the Philippines kung saan ay diyan po ginanap sa residente po ni police retired Brigadier General Imam Muksir, no? At yan po, tumayo po tayo dyan at tayo po ay nagsalita at binigyan tayo ng oras na makapagsalita. Siyempre tayo po ang Vice President ng Imam Council of the Philippines, NCR. Kaya tumayo po tayo dahil para makita po yan po si retired Police Brigadier General Imam Ibrahim Muksir at si Police Colonel General Bidin T. Ismail. Siya po ang umalit sa kay Imam Muksir sa Camp Ramiro dyan sa Tampere Service. Diyan din si General Yusuf Mamada at ang kanyang kasamahan po nagsalita naman ng ating Vice President for Executive si Police Colonel Imam General Bidin Ismail.
mga kapatid. Ayan. Mm. So, coming soon na po 'yan. Oo. Oo, 'yan po sa ano 'yan, so no, Battle of Tamparan, 1942. Wow! 'Yan po yung tunay na istorya po, kaganapan po ng, nangyari po dun sa Tamparan. Oo, Tamparan. 'Yan, kahapon 'yan. Kahapon po 'yan. Ayan po, mga tayo po ay namatay sa istorya niyan. Wow! At alam niyo po mga kapatid, makikita niyo po 'yan pagka natapos na po 'yang pelikula na 'yan, na-edit na po 'yan. Napakaganda po yung ginawa na sumisigaw yung mga Moro ng Allahu Akbar kung sila umaatake doon sa mga Hapon at, mayroon silang mga walang ilan lang yung mga armas 'no, ang karamihan doon puro mga itak. 'Yan, yun ang panlaban nila doon sa mga Hapones. Ayan o, napakaganda po yung istorya mga kapatid. Abangan niyo po 'yan, coming soon na po 'yan inshallah, directed by, Abdul Malik Angelo Carpio po, ayan. Produced po the Imam Council of the Philippines. Nandiyan po yung ating, dalawang, masipag, magiting at, mabait na matulungin na isa pong, retired Police Brigadier General Imam Ibrahim Moksir Minalang Al-Haj at si, Police Colonel Imam Zainal Abidin T. Ismail ng, Chaplain Service. Ayan ho mga kaibigan. So tamang-tama naman mga kapatid, yung, ginawa ho natin na para po ipakita sa lahat na ng, mga kapatid natin na hindi lang pala imam ang kagalingan po ng mga imam 'no, yung mga Muslim, mga kapatid natin, kundi pati pala sa pelikula, puwede tayong sumalang diyan 'no. Puwede tayong, humawak ng baril, humawak ng itak, 'yan po, mga kapatid. So napakaganda, napakasarap. Instead na iba ang gagawa, mas puwede naman tayong gumawa ng ano, dahil para yung kikitain po ng ating pelikula ay, sabi ng ating, presidente na National President ng Imam Council of the Philippines at ang, Executive Vice President na si, Police Colonel, Imam Zainal Abidin Ismail, kung, papalarin man itong, ginawang pelikula ay maaring, punduhan po yung, Imam Council of the Philippines para wala na tayong problema kahit anong gagawin natin 'pag meron tayong mga anniversary. So meron tayong, mapaghugutan ng gastusin po ng ating kahit mag-imbita tayo ng mga mamalaking mga tao ay hindi tayo magkaya diyan po tayo sa pinakasikat na mga ano, mga aircon na mga hotel, halimbawa restaurant, katulad dito sa Great Eastern 'no, okey naman 'yan. So diyan madalas, so malapit na 'yan sa I think this coming November siguro ang, ika-27 anibersaryo, founding anniversary po ng Imam Council of the Philippines. Aba siyempre yung, CCN News Filipino Views, siguro sa next year pa yung ano natin, yung, founding anniversary po ng, pang-ilan na ba 'yan? Pang-siyam, pang-sampu na, yung anibersaryo po ng, CCN. Malapit na, ayan. Yung ano, pang-ilan na ba yung ano, anibersaryo ng CCN News Filipino Views? Oo, yung, CCN. Oh, malapit na.
O 12 years na. So 12 founding anniversary na po this coming January. January po 'yan. Siyempre sa lahat po ng mga miyembro, mga opisyalis ng CCNS Filipino Views, magipag-ugnayan kayo. Kausapin niyo po yung ating executive producer and national president na si Dato' Mads Pangulima para ho makuha po ninyo yung kung kailan ba at ano ba yung mga gawin natin. Siyempre, hindi na mawala pa sa atin yan yung contribution po natin kung magkano ba at baka sakali meron pa rin tayong mga parapol habang tayo po ay nasa programa ng Imam CCNS Filipino Views. Ayan po. So, imbitahin natin yan si Police Colonel Imam General bin Ismail at si Police Retired Brigadier General Imam Imran Muksir para sa kasi last di ba na-invite natin sila pero hindi sila nakarating dahil mayroon silang mga importanteng mga appointment. So pero kahit ganun pa man ay nagawan din ng paraan ni Executive Producer Mads Pangulima na nabigyan sila ng certificate or plaque of certificate na tayo rin na nagatid dito sa kay retired Police Brigadier General Imam Imran Muksir at yung kay Police Colonel Imam General bin Ismail na yatid natin yan doon sa Krami. So nang tuwang-tuwa po sila nung ibigay natin sa kanila yung kanilang mga certificate. Ayan po mga kaibigan. Siyempre nakakatuwa no yung ginawa natin kahapon talagang tayo po'y nasa putikan dahil mula umaga hanggang hapon, gabi ay tuloy pa rin ang patak ng ulan pero hindi naman gaano malakas pero basang-basa yung lupa at talagang nahirapan ako doon sa costume na ginamit ko. Kaninang umaga naglaba ako 4 na beses kong binanglawan yung sinuot ko kahapon ay hindi mawala yung ano ng putik no kahapon. At muntik na rin maiwanan po yung sasakyan po ng ating cast na si Diego po, yung kalukalek ni Robin Padilla. Buti na lang ay pinagtulong-tulungan namin, na itulak namin hanggang sa napunta sa baba. No? So yan po mga kapatid. Nagpasalamat naman sa atin si kapatid na Diego. Imam, salamat po. Salamat din sa inyong pag-imbitar sa amin, no? Na tatulungan natin yung kanyang sasakyan na para maiahon doon sa nalublob na kasi malambot na yung lupa eh. So yan po mga kapatid. So ganun pa man ay siyempre napakaganda po yung layunin po ng nakita po natin kanina yung usapin po ng pangkapayapaan at yung SPAG, no? Yung Salam Police Advocacy Group, no? At ang Imam Council of the Philippines at ang Sultanate na Pangampong ng Pilipinas na para magkaisa, mabuo, para lalong lalakas po yung ating grupo, mga kaibigan. Ayan ho. So, siyempre, ayan po, tuloy natin kanina, no? Yung ano ba yung mga tungkulin at ng pagtalima natin sa Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iwasan din natin yung pagtatalo. Wala tayong makukuha dyan. Yung mga katulad po ng mga nakikita po natin sa mga kapaligiran na nagtatalo po yung mga isang grupo, no? Di ba? Baka the end of the day, baka sila rin ang magbabangayan. So, wag na tayong gumaya doon. Kasi ang Islam po ay napakaganda po ang kanyang katuruan, yung pag-isa. Katulad po na nabanggit ng Allah sa banal na Quran, sa Suratul Al-Imran, sa chapter 3, verse 103. Ayan po mga kapatid. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فحلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذكم منها الآية. So yun po yung tamang-tama po dun sa usapan po ng Imam Council of the Philippines at ISPAG at yung Sultanate, Pangampong ng Pilipinas, yung pagkakaisa, mga kapatid. No? At sabi ng Allah na kayo ay manangan ng mahigpit, yan po, sa lubid, hablillah, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat kayo. Sabi ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat kayo ay manangan sama-sama sa lubid ng Allah na yung hablillah para hindi kayo magkawatak-watak, para lalong magkaisang bigkis, lalong titibay ang samahan kung yan ay magtutulungan po, mga kapatid. Walang discrimination, no? Either Maguindanao, Maranao, non-Muslim, Balikistam, Maguindanao, Tausug, Yakan, o ano man diyang tribo, no? Ay kinakailangan magkakaisa po tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang isang. Yan. So, inyong alalahanin, mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, sapagkat kayo noon ay magkakaaway, hindi pa magkakasundo. At kanyang pinagkaisa ang inyong mga puso na nagkakasama kayo sa pamagitan ng kanyang biyaya, ay naging magkakapatid kayo sa pananampalataya ng Islam, at kayo ay nasa bingit ng hukay, ng apoy, o dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad ang nagiging tulay ng lahat ng mga tao, na siya ang pinagkatiwalaan at kanyang naituro sa mga tao ang pagkakaisa, pagmamahalan, at yung mga tamang gawain ng mga muslimin, no? Nung Quran, nung dumating ang Quran. So, yun din ang nagsalbar sa inyo noong kayo ay nasa panahon ng nasa gilid ng impyernong apoy na naglalagablab. So, nang dumating yung Quran, so kayo po ay natulungan at nailigtas, mga kapatid. So, pasalamat tayo dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po yung ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging rahmatal alamin. Siya po ang naging liwanag na sa buong sanlibutan. Hindi lamang mga tao, kundi lahat, kalikasan, mga hayop, anuman dyan, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaisa, nagkabuo dahil po sa banal na Quran. At yan po ang pinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan. So, ibig sabihin, iniwan daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo ang dalawang bagay. Kapag kayo ay mahigpit na humawak dito, kailanman ay hindi na kayo maliligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kanyang banal na Quran o aklat, at ang Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad, yung sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun na, dalawa lang. Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad, pag hindi mawala sa inyo yan, mga kapatid, hindi po kayo maliligaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah? Taraktu fikum amrayn ma in tamasaktum bihima lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lang. Diba? Dalawa. Quran, ang kitab ng Allah, ang banal na Quran, o ang kabanal na Quran, at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lang. Yun ang dapat nating panghawakan. Para hindi tayo maligaw, para hindi tayo magaya dun sa mga tao, mga nakikita po natin na naliligaw. Wala silang, wala nang tigil, walang break. Kasi, yung baga sa sasakyan, sira na po yung brake po ng kanilang sasakyan. Kaya tuloy-tuloy po yan ang takbo. Walang brake, mga kapatid. Kahit ano pa dyan, ang sasabihin sa kanila, bawal yan, tigil na yan, wala yan sa kautusan ng ating Panginoong Allah ng Ta'ala, hindi sila mapagsabihan dahil wala po sa kanila yung tamang
aral, pamamaraan kung paano iwasan yung mga bagay na dapat iwasan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Na yung buhay natin sa mundong ibabaw natin, maikli lang eh. Maikli lang mga kapatid. Maikli lang. Kasi may purpose ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin kung bakit tayo nilikha sa mundong ibabaw nito, mga kapatid. Kaya hindi ho natin pwedeng hindi sundin ang payo ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon tayo sumusunod eh. Kung ano yung iniwan ng Allah, ng tunay na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun po ang dapat nating sundin. Huwag nating gawin yung mga bagay na hindi po ipinag-utos ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ng Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal ins Ayan po. So, ano ang purpose ng Allah? Bakit nilikha ng Allah ang mga jin at mga tao? Liya'budun. Para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, dahil yun ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kinakailangan, gawin po natin yan. Paano tayo makatawid doon sa kabila? Halimbawa, ang gusto natin sasakyan ay bangka, no? Na para makatawid tayo sa kabila, kinakailangan bago tayo tumawid doon, ay i-check natin muna kung yung bangka na sasakyan natin ay wala bang butas. Kung may butas yan, saka natin makikita na sa kalagitnaan na tayo ng karagatan, halimbawa, o di kaya tubig, ilog. So, hindi na tayo makarating doon. Dahil bakit? Malulunod po yan dahil papasok yung tubig. So, ibig sabihin, gawin natin yung, kung ano po yung ipinagutos ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang sinabi ng wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yun. Dahil hindi ka tayo, so, gawin natin yung kautusan ng Allah na para sambahin niya. Dahil, pag ginawa natin yan, yun ang dahilan na paano tayo makatawid doon sa tawiran natin para makarating tayo doon sa ating destinasyon. Ano yun? Yung paraiso. Mga kapatid, yun. Pag hindi mo yan gawin, kahit anong sabihin mo, kahit ano pa ang mga sabihin mo na mga pangangaral mo, pag hindi mo ginawang basihan ang sarili mo, nako, hindi ka makarating doon. Dahil yun ang paraiso eh. Puro ka lang salita, pero hindi mo naman ginagawa. Sabi ng mga ibang mga ngaral dyan, sundin natin yung salita, yung sinabi ng ganito ng ating Panginoon. Palagi natin ang sinasabi ay si Panginoon Hesus Kristo. Kasi kung sundin natin yan, ay makakatawid tayo doon sa paraiso. Abay, hindi tatama yun. No? Sa mga Muslim, ang paniniwala natin kay Hesus Kristo, siya po isang sugo ng Panginoon. Hindi niya sinabo, hindi niya diniklara sa bansang Israeli na siya ay dapat sambahin dahil siya ang Panginoon. Hindi. Ang sinabi niya doon, sinabi niya na ako ay sumasamba sa aking Panginoong Allah na inyong Panginoon. Sambahin ninyo, pa'buduhu, hada siratul mustaqim. Sambahin ninyo dahil yan ang tuwid na landas. Yun ang sinabi ng ni Isa ibn Maryam. Tandaan po natin, ang totoong pangalan niya si Isa ibn Maryam nasa Quran. Dahil bakit Isa ibn Maryam ay, si Isa daw ay anak ni Maryam. Tama po yun na siya po yung propeta na isinilang ng kanyang ina na walang ama. It is because of the power of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. Yun po yun. No? So, yun yung paniniwala natin mga kapatid. Kaya, gawin natin ang isang basihan, yung ating mga sarili, na kung hindi natin gawing basihan yan, walang mangyayari sa atin. Tingnan nyo ito mga kapatid. No? Ayan. Meron tayong ito.
Sinabi po ng isang ating kaibigan na isa pong retired Brigadier General Armed Forces of the Philippines. Kaibigan po natin yan. Tumakbo na yan 2 beses ata na magiging congressman ng 2nd District pero hindi siya pinalad. Sabi ko, attorney, tuloy-tuloy ka lang. Baka sakali, balang araw ay magustuhan ka ng mga tao na ikaw yung may karapatan na umupo bilang congressman. Dahil simple, ang kailangan dyan yung mga gumagawa ng mga batas. No? Mga lawyer. Yung mga abogado naman na talagang ginagawa nila ang kanilang tungkulin bilang abogado na taga-gawa ng batas. Hindi po taga-depensa ng mga taong gumagawa ng masama, no? O yung mga korupsyon, yan, bawal yan. Kasi anong sinabi ng Allah? Wala talbisul haq kabil batil, wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Wag haluin daw yung katotohanan at ang kasinungalingan. Na kahit alam mo mali, gagawin mong tama. Kahit na gawin mong tama, gagawin mong mali. So, kinakailangan, sabi ni Mayor Isko Moreno, kayong mga nasa kongreso ay gumagawa kayo ng batas. Hindi nangangamkam ng lupa. Mabuti. Instead na yung lupa na inyong kukunin ay okay naman yan kung ipagkaloob sa mga mahihirap. Ayan. Kasi maraming mga mahirap sa bansa natin na hanggang ngayon, mula noong hanggang ngayon, ay nasa kahirapan pa rin sila. Nasa bingit pa rin ang kahirapan. Yan ang dapat solusyonan. Paano sila maiahon doon sa kahirapan ng kanilang pamumuhay, no? Na kinakailangan, ilan ba yung more than 200, yung mga nasa Kongreso, 24 ang nasa Senado. Kung sa Bisaya, pasyaro na po dili na may solbar ang problema sa atong mga gala nga galisod-lisod karon sa ilang kinabuhi sa atong nasod na Pilipinas. Ha? Kinakailangan yan ang dapat isolbar na wag waldasin yung ano. Kung kuha ka dyan ng pera ng taong bayan o kaban ng bayan, ibalik mo rin sa kanila. So, kung mayroon mga project dyan na mga pangako, bago pa man umupo ang bawat isa sa inyo, mayroon mga pangako, ipangako yan. Ito pa rin po yan. Katulad ni Tito Soto, sabi niya, pag nauupo daw siya ulit sa Senado, ay yung 6 na taon na kanyang paninilbihan sa Senado ay ipagkakalubihan sa mga estudyante, yung mga estudyante na mga mahihirap, no? Yung gradong 75, ipasado na yan. Tulungan po yan, yung mga out of school youth. Yan ang dapat bigyan ng pagkakataon na makapag-aral muli. Gastusan po yan. Ibigay niyo po yan sa taong bayan. Kasi ngayon, naghihirap na eh. Tama yung sinabi ni Madam Kate Galang Cositing na pag nanalo siya, ang unang-una niya pong gagawing batas sa Kongreso ay ibalik ang dating sistema ng mga mag-aaral. Wala na yung mga grade na yan. Ibalik siya to grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 6. So, pagkatapos graduate ng grade 6 ay high school. Ng 4 na taon, pag-graduate ng high school na 4 na taon, kolehiyo, 4 na taon. Ilan ba yan? 14 years. Ngayon, nadagdagan eh. Ay, alam na, mahirap na nga yung buhay ng mga magulang ng mga estudyante. Lalong nahirapan. Dahil, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Diba? Meron pang, pag-graduate ng grade 12, magka-college na. 4 na taon naman. Nako, ilan ba yan? 16 years? Pagkikwenta nga dyan. Yung mula grade 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 years na yun.
graduating na yun sa ano, sa high school na yun. Ayun, magka-college naman, 4 na taon. Naku, hirap na nga ang buhay natin. Kaya lang, hindi po siya nanalo. So, sa next election, baka tatakbo siya ulit ng party list. Tulungan po natin yun. Yung 128 kababaihan, party list. Kasi maganda yung mga plano na eh. So, kung nakaupo siya, di meron na tayong opisina na tayo po ang ilalagay. Ika nga sabi ni Kuya Jerry Lazaro na si Imam Abdul Karsalik ang ilagay natin sa Office on Muslim Affairs. Yun. Sabi ko, so, lahat ng mga kapatid natin na may nangangailangan, so hindi sila pwedeng magdirekta doon. So dadaan sila sa atin, kung ano yung kanilang mga kailangan, tayo po ang magparating doon sa taas. Parang protocol, mga kapatid. Para hindi naman mahirapan yung nasa taas. Yun po mga kapatid. So yun mga kapatid. No? So ito, sabi ng isang kaibigan natin na meron daw diking na kapos, hindi daw tinapos. Ayan. No? Ang isang dike ay itinayo sa Barangay Bagong Silangan, District 2 ng Quezon City, another unfinished or abandoned flood control project na sinabi po yan ni merong picture yan no? Ni Attorney Virgilio Garcia. So bakit ganun no? Kinakailangan kasi pag na-release yan, kung saan man na-release yan, halimbawa sa DPWH, ay siguro, kumpleto naman siguro yung budget na yan. No? Kayo naman mga contractor, no? O yung mga engineer, pwede naman, kasi sa Islam kasi, halimbawa, 3% ang pwede mong kunin doon sa, kasi hindi naman pwede hindi ka kukuha doon, hindi ka kikita eh. Pero wag naman yung 40-60. Di ba? Mas malaki ang nasa iyo, mapupunta sa bulsa mo kaysa doon sa proyekto. Kaya siguro, ang karamihan ng mga proyekto na hindi natatapos dahil kinulang po yung kanyang gastos. Yun siguro, yun ang analyze natin. Bakit hindi natatapos? Ha? So, dapat tapusin po yan. Hindi na bali na konti lang ang kikitain mo. Ang pinakamaganda doon ay kung sino yung kontraktor na ando doon ay pupuriin ka ng taong bayan. Ha? Hindi ka isasama doon sa flood control hindi yung hindi yung money control kundi flood control natapos yung proyekto mo dahil gumawa ka ng paraan na kahit maliit o ang kinita mo ang pinakamahalaga doon yung isa kang tanyag na engineer o kaya project engineer natapos mo yung project mo. Sa ngayon, ang dami, no? Di ba? Ang dami. Wala na tayong ibang pinanunood sa social media or sa mga television or sa mga vlogger, kundi yung bangayan o yung kasiraan ng kapwa sa kapwa Pilipino. Di ba? Kasi ang alam namin, no? Sa Islam, iba kasi ang katuruan ng Islam. Halimbawa, mayroon isang tao, o mga 10 na nagkamali. So, kung ikaw presidente ka, halimbawa, or kung ikaw yung isang leader ng grupong yun, ang pinakamaganda, ang katuruan sa Islam, huwag mo nang ibulgar. Kung may kasalanan ang kapwa mo, huwag mo nang ibulgar. Ano na lang, itago mo na lang. Yung pawing, kamalian ng kapwa mo, itago mo na lang. Kasi sometimes, mayroong isang sahaba na nagkamali
anong ginawa ng Propeta Muhammad? Hindi nalaman ng kanyang mga kasamahan. Inakbayan at binulungan ni Propeta Muhammad na huwag niyang ulitin. Ngayon, hindi na social media na Di ba? Wala na. O kayo naman na issue na, kung kayo'y pagbibigyan ng pagkakataon ng nakakataas sa inyo, huwag niyo nang gawin ulit. Kaya mga kapatid, magbabalik po ang iyong programang Alamin ang Katotohanan pagkalipas po ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Okay, maraming salamat. Babalik ang iyong programa Alamin ang Katotohanan. Ayan ho mga kaibigan. So, maraming salamat at siyempre ating executive producer Dato' Tomas Pangulima talagang kahapon ay buti na lang, nawala na ba yung sakit ng katawan. Talagang ginawa namin ang aming role no, kahapon. Role ng hapon, role ng mga muro, ayan po. Pero kahapon, nung unang palabas ay ang role ko po ay Haponis. Pero kahapon po ay muro na. Muro. Meron akong itak na original at meron akong props na itak na yun. So, kung kami ay umaatake doon sa mga Hapon, nagsisigaw kami ng Allahu Akbar. Yun po yung yung ibig sabihin, sinisigaw nila na si Allah ang pinakadakila. Siya ang dapat didepensa at ang tulong ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya doon sa history ay malamang na makikita niyo yan sa pagkatapos ng ng editing uli kaya after the premiere night mga kapatid. Siguro abangan po natin yan, baka sakali ipapalabas yan sa mga sinihan o kaya maisama po yan ni Direk Abdul Malik Carpio, ang Ilo Carpio sa Manila Film Festival, no? Lang medyo malaking gastusin po Gagawa pa tayo ng floating yan doon sa yung mga wala naman tayong ang mga casting doon, yung mga imam yan yung mga volunteer doon. At meron tayong mga stuntman din. Ilan ba yung stuntman natin? 7 ata o 8? So, may 2 gumagampan ng Hapon na mga tunay na mga Hapon. Pero kahapon hindi na po sila naisalang. Dinurog nila kami. Alam nyo nangyari yung mga Hapon, tinambak na mga moro doon sa lahat ng mga Hapon na namatay, tinambak nila doon. Makikita nila yan sa pagdating ng panahon na papalabas na po yung pelikulang yan. Napakagandang istorya Siguro mapaiyak kayo, no? Nung kahapon po, yung ating role po na doon sa ending ng ating role po ay namatay po tayo doon. At merong isang babae na hinila nila ko pataas, isang lalaki, at umiyak yung babae baga sa ako yung tito niya, na sabi niya, tito, sabi niya, ikaw ay patawarin ng Allah at ikaw ay papasukin ng Allah sa paraiso. Yun po yung kanilang binubulong. Mashallah. At si kapatid naman na si Ustaz Ahmad Barsilon, siya po yung sumisigaw na angat niya yung kanyang itak, no? Na talagang ibig sabihin na pinaglalaban natin yung ating bayan, no?
Yan po at sinabi niya dun sa yung mga binabasa po kapag may mga Muslim na namatay, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. So bakit natin binabasa yan? Kasi galing tayo sa Panginoong Allah at doon din tayo babalik sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung pagka meron po mga Muslim na binawian ng buhay, ay yun po yung ating i-message po doon sa kung meron man doon mga nag-post mga na may namatay, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yan po mga kapatid. Tandaan po natin yan. So, yun mga kapatid. No, napakaganda eh. Napakaganda. So, ibig sabihin mga kapatid, iwasan po natin yung mga gawain na talagang hindi po ipinag-utos ng Allah. Alam niyo mga kapatid, para sa inyo, no, mag-research kayo. Mag-research kayo sa pag-Islamiko. At kapag ginawa niyo po yan, diyan niyo po mababasa, malalaman yung tama at mali. No? Kasi ano yan eh, pag wala kayong ganon, hindi niyo alam ang tama, hindi niyo alam ang mali, talagang walang walang tuloy-tuloy po yun, yung inyong mga gawain na mga mali. Dahil bakit? Ang nag-uudyok sa inyo ay yung demonyo, Satanas. Kaya, tingnan niyo po yung mga Muslim, mga kapatid. Bago sila magsalita sa kanilang mga pananalita o di kaya mga anunsyo, ay binabanggit nila muna yung A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Anong purpose doon? Ibig sabihin, sinabi mo na ako, ikaw, sila ay nagpapakupkup sa tunay na Diyos Allah SWT laban sa mga masamang demonyo. So, hindi ka na maudyok. Dahil bakit? Meron ka ng protection eh. Bago mo isunod, yung Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. So, meron ka ng protection. Takot yan eh. Takot ang mga demonyo, mga Satanas. Kung meron kang binabasa na ayon doon sa katuruan ng Islam. Pag wala, puro demonyo. Sabi, sige, corrupt is the best among of you. Di ba? So, ganun. So, ibig sabihin, mas maganda siguro kung mayroong mga organisasyon na may mga leader, halimbawa, may mga presidente, vice-presidente, secretary, treasurer, auditor, or ano dyan, kinakailangan doon sa baba, magkakaroon sila ng spiritual advisor. Spiritual advisor. Na talagang yung bago gagawin ang isang bagay ng isang presidente, ay dadaan mo na yan sa consultation, meeting. Hihingihan sila ng bawat isa ng opinion. Kung halimbawa, 10 sila at meron dun isa na maganda yung kanyang opinion, yun ang aprubahan ng presidente. Yun ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lahat yun ay aaprubahan. Isa lang ang kukunin dun. O ito yung natin. Ito ang Tawfiq Hidayat sa akin. Halimbawa, kung ako yung presidente, ito ang gawin natin. Yan, pagsama-sama natin, pagtulong-tulungan natin, gawin natin isang bagay na makakabuti sa atin. Wala na eh. Wala na eh. Baga sa kanya-kanya na eh. Mula doon sa taas, doon sa pangalawa, pangatlo, hanggang doon sa pinakababa. Wala na. Wala nang protocol. Hindi na tinitingnan yung sa taas eh. Kasi yung sa taas naman, wala namang sinasabi doon sa baba na ito ang gawin ninyo, huwag niyong gawin yan. Dahil pinagbabawal po yan. Hindi po yan pinag-utos ng Panginoon sa atin. Kaya yun ang nangyari. Masisira, sira-sira na. Kaya ang mga dike natin, sirang-sira na. Bakit? Wala na eh. Wala na ang control eh. Hindi na flood control eh. Money control na eh. Di ba? Mga kapatid. So, tulong-tulong po tayo. Kami mga kapatid nyo dito sa CCN News Filipino Views, hindi po kami nangangatake. We are not attacking you.
But kami po ay mga nagpapaalaala lang. Reminders sa inyong lahat na dapat niyong sundin ang kautusan ng Panginoong Allah na sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi magkasama yan eh. Allahu Muhammad. Hindi pwedeng Muhammad lang, hindi pwedeng Allah lamang. Kaya nga, ang sinabi doon, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Magkadugtong po yun. Pag kinuha mo yung lahat, you are the successful. Magtatagumpay ka sa lahat ng programa mo, sa lahat ng plano mo. Pag wala ka doon, hindi magtatagumpay ang plano mo. Anong mangyari the end of the day? Babatikusin ka ng taong bayan. Maraming mga commentator dyan na nanonood. O ngayon, lalo na, di ba? O ngayon, sa September 29 ata, magkakaroon ng malaking rally ata. Hindi ko lang alam sa Malacanang ba o saan. Na kasama ata yung INC ba? O mga iba-ibang grupo dyan. Hindi ko alam kung ano yung target nila. Ang nababasa ko doon, ang pinaka-target daw nila doon sa Malacanang, naku, baka si presidente na. So, wag naman sana. No? Bigyan natin ng advice, bigyan natin ng payo kung mayroon man makapasok doon ng mga leader doon sa mga ralista, pakiusapan po, no? Na kung maari ay ikaw naman ang tinitingala, ikaw naman ang hinalal na presidente ng ating bansang Pilipinas, baka makakatulong ito sa iyo na lahat ng mga nasa paligid na sumisira para ikakasira ng bayan natin, ay kung maari, ay pipigilan na po yan. Magtulong-tulong. Yun po ang isang kautusan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Magsama-sama kayong kumapit ng mahigpit sa lubid ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang hablillah, na hindi kayo magwatak-watak. Yun eh. Kung hindi niyo sundin po yung tamang kautusan ng ating tunay Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, ay malamang na magkakawatak-watak na. Ayan na. Sigurado yan. Yung dati magkakasama ay magkakahiwalay na, magkakalaban na. MashaAllah. Yan ang epekto po ng pag-select ng leader. Kung ako lang tanongin, sabi ko, tanggalin na, wala nang election sa bansa natin. Pwede naman tayong gumaya sa ibang mga, katulad po ng Saudi Arabia, walang election doon. Bakit? Iniiwasan nila po yung hindi dapat mangyari. Ang meron lang alam doon, gobernador eh. Walang presidente doon. Ang presidente doon, imam eh. Yan, si Imam Muhammad Sudais. Siya po yung, kahit sino yung king na upo dyan, ay yung pa rin ang sinusunod kasi siyang imam. The imam is the highest position in Islam, mga kapatid. No? Pag hindi po natin gayahin yan, at wala tayong pamamarisan sa mga ibang nakikita po natin na napaka-peaceful, yung Saudi Arabia, di ba? Peaceful yan eh. Di ba? Wala kang issue na mababasa doon na nagnakaw. Kasi bakit? Pag may nagnakaw doon, pag nahuli, puputulan ng kamay o daliri. Pag may nakapatay, anong ipapato sa kanya? Papatayin din siya. Hindi pwedeng yung kamag-anak ng nakamatay o pinatay ay magre-revenge kahit sino pa. Kamag-anak din, hindi pwede. Kung sino yung halimbawa, nakapatay yun, gumawa ng bagay na hindi karapat-dapat, yun lang po ang paslangin. Yun lang po ang gagantian. Hindi pwedeng lahat, mga kapatid. Hindi katulad sa atin, sa banta natin eh. Di ba? Sabi nila, ubusan ng lahi. Wala po yan. Wala po yan. Mali pong katuruan yan. Basahin niyo po yung Quran, nandiyan po nakalagay yan lahat. Ang isang napakagandang katuruan para sa ating lahat, walang pinipili, either Muslim ka man o ano man ang iyong pananampalataya,
isa lang po ang ating kabanal-banalan na Quran. Tama po yan. Tingnan nyo si Brother Ustad Ahmad Barsilon. Dati po yung mangangaral ng born again. No? Masya Allah. Malaking katungkulan niya. Pero nung ipadala siya sa Saudi Arabia o sa ibang bansa, na instead na hihikayatin niya po yung mga Muslim doon na para mag-Christian, ay siya po ang nahikayat. Dahil bakit? Yun ang taufik ng Allah. Dahil nung nagbasa siya, so nabasa niya po, ito pala yung totoo. Doon siya nainganyo at umiyak. Tuwing inaano niya yung istorya yung kanyang kasaysayan, umiiyak siya eh. Masya Allah. Ganun po mga kapatid. Kaya napakagandang katuruan po ng pang-Islamiko mga kapatid. Yan, iwasan po natin ha. Ayan. Ano pang sabi ng Allah SWT? Inna kulli shay'in khalaqnahu biqadrin. Ayan. Ibig sabihin, katotohanan, aming nilikha ang lahat ng mga bagay sa kadar ng makadiyos, magpatakda, magpautos sa lahat ng bagay bago pa ang paglikha sa kanila. At ito ay nasusulat sa aklat ng mga pag-uutos, al-Lawhul Mahfuz. Ibig sabihin, yan po ay galing na po doon sa pinaka-opisina ng Allah SWT, Lawhul Mahfuz. Ibig sabihin, andun po yung lugar kung saan baga sa opisina, pinaka-opisina po ng Allah SWT. Nandun manggagaling po yung lahat ng kanyang sinasabi. Pero, hindi po yung isang beses lang yung paggawa ng Quran. Maraming beses po yan. Every 27th day of month of Ramadan, pag mayroong iparating ang Allah doon sa baba, pinapadala ng Allah kay Angel Gabriel through Prophet Muhammad SAW. So si propeta naman na nag-arrange pagdating doon sa Quran na mga kapatid. Kaya maraming salamat sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa ating programa, alamin ang katotohanan. Ugalin niyo pong manood lagi, every Monday po, 2 to 3 p.m. Isang oras na po yan, samahan niyo po lagi. Dito lamang sa CCN News Filipino Views. Yan po, follow, like, and share po tayo. At sa lahat po ng mga gustong kukuha ng oras dito, pumunta lang kayo dito sa ating himpilan. Kausapin niyo po yung ating National President, Executive Producer Dato' Mads Pangulima. Ayan, para magkaroon kayo ng oras ito. Mas maganda yung kahit anong Islamic man or non-Muslim man, sama-sama tayo na magtulungan po tayo iparating sa kanila yung tama na bagay ay dapat na gawin nila. Kasi wala na. Baga sa barko, lubog na tayo sa ating bansang Pilipinas. Tulong-tulong po tayo kasi malaki na po ang utang ng ating bansang Pilipinas. Pagtulungan po natin yan. Tulungan po natin ang kahit sinong upo dyan sa Malacanang, tulungan po natin yan. Huwag natin kontrahin. Pero pag hindi sumunod sa kagustuhan ng marami, majority, nako, si Allah lang bahala dyan. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Kahar Salik, pansamantalang nagpapaalam po sa inyong lahat. At panoorin po natin muli sa darating na Lunes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. At antabayanan niyo po, abangan niyo po ang ginawang pelikula, ang Tamparan, ang Battle of Tamparan 1942. Malapit na po yan. Coming soon. Directed by Angelo Malik Carpio. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino Views. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian.
tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Tahar Salix.